pupunta na tayo sa pregnancy journey. Okay. So, ate, ang first question ko would be, is it okay if you share to us your miscarriage? Masakit pala siya in a way na parang nung sinabi na wala na yung baby mo, parang hindi nagsisync sa'yo, parang nakatulala ka lang. Eventually, biglang magsisync sa'yo, then may iyak ka. Hindi ko alam kung ano reason, di ba? Yeah. Pero sana dalawa na sila. Your mind and beauty, celebrate you. Your life and story, celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me, celebrate you. Your courage drives me, celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. I love my mother. I love my mother. She's my mother. Every day is Mother's Day. My mother, oh yeah, yeah. My mother, she's my mother. Every day is Mother's Day. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 2. And now, for our episode 6, I am thrilled to announce she started her showbiz journey at the age of 14 as part of That's Entertainment. Later on, earning recognition as the Philippine Millennial Goddess. She transitioned into an actress after receiving MMFF Award in 2002, FAMAS Awards, Golden Screen Awards, and Star Awards. She have done over 40 television shows, more than 60 movies, and afterward, she took a step back to prioritize her daughter. And now, she is happily married and in love. Who wouldn't recognize this special guest? No other than the amazing and the sexy Mrs. Aramina Almarines. Hello, Hi, Ina! ate! Ayan, natuloy Hello, din. ate. Natuloy din tayo. Ayan, ate, how are you? I'm good, I'm good. I'm very happy na nandito na ako sa show mo. Finally, natuloy na tayo. Finally. Sino si Aramina bago ang showbiz? Just a simple girl, estudyante, came from a simple family. Simple lang, makulit na bata, ganun lang. Naglalaro sa labas, sa kalye, sa labas ng bahay, nagpapatintero, ganun. Oh. Tapos pumapasok sa school, pero may school service, yung ganun. When did you enter the showbiz industry, ate? Medyo nahihilig akong mag-VTR ng commercials. And then, nung nakita ko kasi yung mami ko sa Channel 9, black and white pa yung movies nun eh. Sabi nila, oh, mami mo, artista, ikaw ba? Hindi ka baga-artista. Tapos yung uncle mo, si Juan Rodrigo, artista. Oh, so nasa family niyo rin Yes. Dapat mag-artista ka na rin. Tapos parang niloloko nila ako, sali ka ng Little Miss Philippines. Pero parang overage na. Kasi usually, di ba, dapat mga 9 years old, 7, ganyan. So, parang Little Miss Philippines kami ng mga magpipinsan ko sa compound. Tapos, ang talent ko is yung acting. Acting talaga. Oo, sisa. Sumisa ka pala nung Sumisa bata. ako nung bata ako. At least naman, dahil sa pagsisa mo, Oo nga. nagkaroon, di ba, nakapasok ka sa entertainment industry. Ate, finding out about your father at the age of 21, could you share to us a brief story about that? Nalaman ko about my biological father. 15 years old, di ba kasi nakapasok na ako sa showbiz. Yes. Nung campaign, na-invite tayo para kumanta with the other artists ng That's Entertainment. And then, sa lahat ng mga kandidatong nakaupo doon, ang hinila ko, tatay ko, hindi ko alam. Oh my God! Yeah, so kinakantahan ko siya na maging sino ka man. And then sabi nung tito ni Robert Ortega, uy, para kayong mag-ama. Tinitignan ko kayo habang kinakanta mo siya. Sabi ko, talaga? Tapos na familiar sa akin yung name. Eh, na-mention na ng mommy at daddy ko yun nung nag-aaway sila yung name, yung Chuck. Diba? Yeah. So parang malay ko ba ko, nung bata ako, 7 years old ako, malay ko ba kung sino si Chuck yan? Chuck Norris ba yan? Chuck Perez ba yan? Chucky. O si Chucky ba yan? Diba? O si Chucky ba yan? Diba? So parang familiar yung name, Chuck. So tinanong ko sa kanya kung kilala niya mami ko. Kilala daw niya. Kamusta ka daw siya? So pag uwi ko, sinabi ko sa mami ko, Mami, may namit ako si Chuck daw. Tapos nagdadabog na yung mami ko.
Oh my God. Sukat ba naman sabihin yan? Sabi ng daddy mo, yan ang tatay mo, chuchu-chuchu, yung mga ganon, eksena, parang So sabi ko, nagagalit to. Hayaan ko na lang. Parang hindi ko na siya nakalimutan. Simula nung na-meet ko siya. From 15 years old hanggang 2021, lahat ng makasama ko sa pelikula, hindi niya ba na-encounter to? Kasi nasa politics eh. Yes. Meron din tayong mga leading man na nasa politics. Hindi mo ba nakakausap to? Baka naman pwede mo akong ipamit kasi gusto ko siya makausap. Hanggang sa eventually, nakagawa ng paraan, gumagawa kami ng movie noon ni Senator Bong Revilla. Governor pa siya noon, ng alias Pogi 3. Sabi ko, yung kapatid niya, may common nakakilala sa dad, Chuck. So, pinag-meet kami. Doon nag-start, tapos dala-dala ko yung picture. Sabi ko, tingnan niyo po, ako lang po yung hindi kulot ang hair. Ako lang po yung iba yung built ang katawan. Ganun. Nag-explain ka sa kanya. Nag-explain ako, mukha akong tanga. So, tapos, the rest is history. Pinagkita ko sila ng mommy ko after 21 years. Wow. And then sabi niya, mommy mo lang makakasagot niyan. So, tapos doon na mo na? Yeah, pero may consequence yun. Mga 2 years naman kami hindi nag-usap ng kinalakihan kong father. But syempre, all wounds, nag-heal naman. Yes. Okay na. I'm very happy na pagsama-sama ko sila nung wedding ko. And sabi ko, wala na lang mag-atid sa akin para daughter ko na lang, siya yung mauna. And then ako. Ngayon, maayos na lahat. Hindi na lang ako nagpalit ng surname kasi sabi ko, pag nag-asawa ko, iba na rin Papalitan surname din ko. naman. So, ate, how did that change your life? The experience of, di ba, finding out about your father? Kasi when I was growing up, sometimes you feel something na parang, you feel empty, but you don't know what's that emptiness inside of you. Kasi hindi mo alam kung curiosity dahil bata ka pa. But may reason pala lahat ng nangyayari sa life natin. Kaya pala gusto ko mag-artista. Kasi kung hindi ako artista, hindi ako mai-invite sa campaign. Hindi ako kakanta sa campaign. Hindi ko mamimit ang biological father ko. Kung normal student lang ako, paano ko mamimit yung... Kumbaga kung ibang path yung napuntahan mo, paano? Ito talaga, ito yung path mo. Yeah, This is where you belong. Yeah, kaya nga so sabi ko, malaking factor itong pag-aartista sa akin. Malaki ang nabago niyo sa life ko. May mga reason siya kung bakit dito ako dinala. It led you to the life you have Yes. now. Totoo yan, ate. I believe that. And you continued working and then you became the Millennium Goddess of the Philippines. Oo, naging millennium eh. Hindi ba naging Gen Z Goddess? Gen Z Goddess. How difficult was it becoming one of the famous sexy stars during that time? Could you please share with us? I can say na okay din na napagdaanan ko yun. Yes. Dahil kasi kung hindi ko dinaanan yung path na yun, baka hindi rin ako makilala. Because that time, ang hirap magpakilala dahil wala pa tayong social media. Wala tayong TikTok, wala pa tayong Facebook yata nun. Wala pang Instagram. So, kailangan matabloid ka, ma-broadsheet ka. Kailangan mapag-usapan ka talaga. Kumbaga pag nadyaryo ka at naging cover ka ng magazines, lahat ng mga fan magazines and any magazines, ibang dating, di ba? Iyon yung parang naging way ko para umangat lang. Dahil ang dami mga wholesome image na hindi ka naman notice. So, iyon yung naging way ko. Paano ako maging iba sa kanila? What would be the hardest part? Siyempre, magiging object ka eh. Many men, many people will fantasize you, but wala, na-learn ko na rin, i-ignore. Eventually, it will pass, and if I will prove to them na this is of my career, I will prove it to them na hindi lang ako hanggang dito. That's why I strive, I work hard in my craft, and I got an acting award. Yeah, kumbaga you proved yourself talaga. Yeah, kasi kumbaga di ba traffic eh. Ang traffic, kailangan ko lang shortcut na in a way na ibang daan. But doon pa rin ako babalik sa isang daan na gusto kong puntahan. And so when did you decide that it's time to change my image? Hindi ko talaga siya dinecide. I-change ko yung image. Go with the flow lang ako. Good thing na lang na I got an award. Then hanggang sa pasubside na yung paggawa ng mga sexy films. Yes. Yeah. So nag-subside siya. 'Di ba meron tayong face sa showbiz na nawala yung mga action films, nawala yung sexy films, which is kusa yung panahon. Hindi ako yung umiwas. Kasi sometimes parang natatabangan yung mga tao pag ikaw yung biglang umiwas. I just want to prove na itong decision ko, seryoso ko. Nagpa-sexy ako
ako, but this is only for roles. Kaya, in fairness naman, when I go out naman, I don't wear sexy clothes eh. I wear polo during mga sexy films na ginagawa ko. Kaya parang nagugulat sila. Yeah. Sabi na, Ba't ka okay. nakadumit? Oo, Parang ganun baliktad. Oo. Tsaka ang maganda that time, because there's no social media, hindi mo mapapanood yung films if you're not 18 years old and above. Very strict ang MTRCB. So talagang yung mga nasa right age lang makakapanood ng movies. Grabe ate yan. So from Sexy Goddess, di ba? Nanggaling tayo sa Sexy Goddess. Dun tayo sa, ito rin idol kita dito. Pagiging businesswoman. Grabe! Kailan nagsimula yung hilig mo sa business? Well, yung business... Kasi napakadami. Oo, ang dami. Ay, alam mo naman yung business na yan, hindi naman isang hit. Try and try and try and try and try until you succeed, diba? Ang dami kong sinubukan na business. Hanggang makuha mo kung saan ka papatok, hanggang makuha mo kung anong business na right for you. I can say na if you want to have a business, kung ano yung passion mo. Kasi para hindi ka ma-frustrate, kasi lahat ng businesses may challenges yan. Hindi pwedeng walang challenges. Kahit mga bilyonaryo dito, ang daming challenges niyan, promise. Ang daming mga pinagdadaanan yan. But maybe this is their passion. Tapos, or yung mga family business na tinutuloy na lang. Kami naman, yung family business namin kasi, buy and sell ng cars, ganyan. Parang hindi masyado bagay sa akin eh. Ginawa ko na yun nung bata ako, nagsasell ako ng cars. Napagbintangan pa akong may DOM ako noon. Kasi iba-iba ang kotse ko. Ano gagawin ko? Yun ang business namin. Parang tayo, gamit natin Radiant, di ba? So, diba? Ito, kaya nga Radiant to. Radiant kami. So, gamitin natin ang mga businesses. Pero alam mo, pwede rin ako maging alahera. Yes. Lahat pwede kong pasukin. Diba? Ang dami ko pinasukan. Nag-ano pa ako. Alam mo yun, nauso yung video, City and Naaka video, di ba? Nagtayo ako rental video. Rental video. So, nagtayo kami ng sister ko ng Ara and Heidi Video House. Pero wala kaming rent kasi lupa namin sa may Santolan. Tumagal naman siya, 1 year, kasi nag-close yung franchise ng cousin ko. Binili ko yung mga gamit para hindi ako magbayad ng royalty fee. Nagtayo ako ng sarili kong name. Biglang nauso naman yung pirated. Oo, di ba? Nauso yung mga nire-rate, yung pirated tapes. Sabi ko, we need to close this. Yeah, kasi nawala na yung business. Yeah. We had casting agency sa commercial, yung Posh Models. That was early 2000, and I had an Italian restaurant, and we had a restaurant with your mom. Yes, Osteria. Osteria. Yes. Yun, sa Italian. And then, ang daming ventures na pinagdaanan ko until na mas tumagal itong Ara Secret na beauty products, and Ara Colors, cosmetic line, and Hazelberry, my bake shop. And now, with my husband, yung A-Force Venture, na we just had a soft launch and mag-official launch na kami. We will have our very own first Filipino car ride-hailing app that they can download. Yan, share niyo yan, yung pick up. Oo, pick up. Pick up. Ayan ate, what would you consider your greatest success in business? Greatest success? Siguro yung satisfaction na makita mo happy yung customers. Yeah. Especially dun sa mga baked goodies ko. And yung sa mga beauty products, satisfied yung client, yung customers, and happy sila sa Ara Colors. Kasi talagang nakatutok ako dun sa R&D. Yes. Hindi lang yung parang i-present lang sa akin and okay, labas natin yan. Sobrang hands-on mo kasi As sa in, business tinatry ko siya. Yeah. Para nang warehouse yung bahay, sabi ng asawa ko. Ano ba tayo, warehouse? Kasi even yung mga kung ano-anong bottles, tinatabi ko. Kasi ganun pag nagre-research and development ka ito yung bottle ko for the next product, ito yung ganyan, ito yung... Ang dami kong Baga hindi lang yung colors, pati yung mga bottle, yung mga lahat. Ang dami kong mga beauty products sa bahay, mga samples, mga tester. Hindi ko na nga alam kung saan parte ko ng katawan i-test. Kaya nga yung mga kasama ko sa bahay pumuputi. Kasi sila yung nagtitest. Oo. Kaya minsan nagpapaitim na lang ako para may itest pa ako kung may ipuputi pa ako. Sige, paaraw nga ako para, 'di ba? Yung ganon. So, kailangan kasi matry ko dahil I have a very sensitive skin. Para pag may pwede po ba yung sensitive skin? Yes, kasi usapang sensitive skin, isa na ako sa pinaka-sensitive. Na minsan pumasok lang ako ng room, may makikita ka ng pula-pula sa akin. Ibig sabihin, sobrang dusty ng room. Wow. Yeah. Ganun. Buti na lang wala ka ngayon. Ate, kinabahan ako.
Ibig sabihin, malinis naman to. Malinis. Ay, ate, one great lesson as an entrepreneur. One great lesson, huwag pa bigla-bigla. You can start small. Dumating din ako sa point na, okay, sige, let's do it. Oh, eto, ayan, labas ka kaagad. You need to think about it first. Kahit ba maliit na puhunan lang muna yan. Kasi it will grow eh. It will grow. Kumbaga, tiyagain siya. Ang business, hindi isang biglaan yan. Pinupuhunanan ng hard work, pagod. Kailangan marunong ka, for example, like yung sa baking. Pag iniwan ka ng mga chef mo, pilay ka. Good thing na lang, you know your recipe. Anytime, you can do it. Mahirap kasi pag nakaasa ka lang. Kaya dapat yung business mo, alam mo gawin mag-isa. Like sa Ara Secret naman, I don't know how to mix, but yung mga sinasabi kong formulation na ganito, ipag-mix mo. Kumbaga, sa'yo pa rin naman nanggagaling. Yung idea. Kaya medyo pagdating sa staff, alam mo yung ako sumasagot sa website. Ako yung parang, okay, thank you for your order. We will process your order. As soon as we receive your payment, dumating ako sa point na ako yung sumasagot. As in talaga hindi alam ng tao, ako yun, akala mo may admin. For so many years, ganun. Hanggang kumuha na lang ako ng admin. But minsan, compare mo sa work mo. Ba't ako nagagawa? Wala yung puso mo no? Yung parang, wait lang, parang nag-iba. Parang may ganun Tsaka ba't hindi mo magawa? Ako nga nagagawa ko. May mga hassle pa akong iba. You need to learn the business you're doing. Ate, maliban sa mga businesses mo, meron ka rin the Aramina Foundation. Could you share to us about that? Nilaunch ko yun noong 2007, but nung pandemic, nag-ano kami ng mga friends ko ng Goodwill Heart Foundation. Kasi the Aramina Foundation is dedicated to the Down syndrome because I have a sister na may Down syndrome na si Baching. Siya yung pinakabunso namin. Pati yung biliary atresia patient. Siya, yung kailangan i-liver transplant. But biliary atresia patients is very hard to maintain kasi grabe, million na, kung noon mga 1 million, 2 million. Ngayon parang more than 3 million na yata isang operation lang. Nag-concert ako noon, nag-fundraising concert ako noon para makahelp sa i-liver transplant na bata. Hindi ko siya ma-maintain kung paano ko tutulungan lahat ng may liver problems na bata. Nung pandemic naman, naging wide range na siya, na all ages na, nagbibigay ng tulong sa mga disabilities, sa mga seniors, sa mga bata, ganun. Ang galing naman. Ayun. Layo na rin ang inabot ng foundation mo, ate. Yeah, thank you. And naman yun, sa abot lang na makakaya. Meron din mga taong, mga private citizen na nagpapaabot ng tulong. Kasi hindi naman nila alam yung way paano makakarating. Yung ganon. And in my own pocket. Yun lang, kung ano lang yung kaya kong gawin, kung ano lang yung kaya kong itulong, yun lang. Yun lang ang kaya. Minsan nga, nagsisell na ako ng mga pre-love items ko sa The Aramina Shop sa Instagram. Para yung benta nun, yun yung pinagtutulong ko. Ang galing naman. Ayun. Ate, your love for people and family. Kita ko yun eh. Hindi lang for people, lalo na for family. Incredible talaga. Pag nakikita ko, dun muna tayo sa love story mo. Okay. Sa love story. When and where did you meet your husband, Mr. Congressman Dave Almarines? 2018 siya na-meet ko sa isang event. Na-late pa nga ako sa event na yon. Tapos, ayun, nagkakwentuhan lang kami after kasi nag-sorry ako dahil na-late ako, hindi na ako nakakanta. Wala naman, parang acquaintance lang. Hindi rin naman love at first sight. Parang na-develop na lang kasi nag-message ako after 2 days. Nagbigay siya ng card, sabi ko, I'm really sorry na na-late ako. Babawi na lang po ako next time, ganon. Tapos doon na siya, nag-start na ng conversation. Hanggang inabot na ng pandemic, nangangamusta na siya. Medyo busy ako nung time na yun. Alam mo yung pag medyo adult ka na, hindi na mga teeny boppers, wala na mga ganon. So parang kamustahan, how we doing? Parang ibang approach na. Oo. So, alam mo parang, may to. Kahit papano, una, kaibigan, then hanggang eventually parang may interest na. And sabi ko, ay teka, mukhang seryoso na to. Yung ganon. So, sabi ko, hanggang sa naging exclusively dating kami. Yun. When did you know that he's the one? Nung may inabot siya sa akin na envelope, hindi pera. He's the one. The joke. Na
Naalala ko tuloy yung interview ko kay Gary Estrada. Sabi niya kay Bernadette, eto, ayan, ano yan lahat? Iyan lahat ang buhay ko, yan ang bank account ko, yan ang ko, yung properties ko. Hindi, yung envelope na yun, it's proving that he's single. Kasi, hindi naman kaila na he has a previous relationship na may wife siya, but matagal na silang hiwalay. Nagka-girlfriend din siya, hindi pa siya nagpapaanal kahit nagka-girlfriend siya. So, nung simula nung niligawan niya ako, yun nga, nagka-interest siya sa akin, inaasikaso na pala niya yung annulment niya. And then, yun, yung paper na yun, sabi ko, ay, shucks. Single na siya? Single na siya? Single na siya? Seryoso to? Natakot ako bigla. Oh my God! Natakot ako bigla, and then parang, hindi to fling-fling. Hindi iba habol nito, di ba? Yung ganon. So, kasi humingi ako ng sign na parang, please, Lord, give me a sign kung siya talaga. Kasi, hindi pa ako nakasal kahit sa tatay ni Mandy. Di, tsaka siguro ate, di ba, out naman yun sa lahat ng pinagdaanan mo, mga heartbreaks mo. Yeah. Di ba, nung time na yun, parang finally, ito na yun. Oo, parang, kasi, di ay, ba? syempre, updated ako sa buhay mo. Oo, kasi, feeling ko, di ba, sa tatay ni Mandy, feeling ko yun Yes. Pero, nag-fail Opo. So, kaya sabi ko, after nung failure na relationship na yun, sabi ko, dapat yung next relationship ko, yun na yung mapangasawa ko. Kasi, parang, hello, ilang taon na ako, another na naman, yung kikilalanin na naman, medyo nakakapagod na yun. Lalo na may anak pa ako, babae pa. So, ayoko yung ang dami niyang makikita na, ako lang yun kasi iba-iba naman tao Yun ang choice ko. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng sign kung siya po ba. Sabi ko nga kay Lord, ayoko na po ayoko ng artista, ayoko ng politician, tapos sabi ko, businessman. Sabi ko, hala, politician pala to. Sabi ko, bakit ganun? Lord, politician to. Tapos, it so happen, hindi siya politician ngayon. 'Di ba? Businessman siya ngayon. Galing. Oo, kaya nung pumasok ka, naging businessman na siya. Hindi na siya politician. Grabe si Lord. Oo nga, yun. What is the best quality of your husband? Best quality, pinapayagan pa niya ako mag-work. Oo, no? Pwede namang hindi, no? Pero... Oo, he understands my work kasi he's also workaholic. Tsaka giving naman siya. Hindi siya madamot. Malambing siya. Kahit minsan masungit. What is your secret to a healthy relationship kayo ni Kuya Dave? Give and take yan dapat Until now naman, nag-a-adjust pa rin ako. Kahit magti 3 years na kaming kasal. Katulad nga din sa mga na-interview ko sa Magandang Araw show ko, yung mga 22 years of marriage na, continuous working yun. Yes. Hindi siya na parang, 7 years na tayo, okay na tayo. Work in progress yan. Non-stop ang mag-asawa. Kasi may mga phase yan May moment na minsan masungit ka, minsan aburido, minsan, alam mo yung hindi nagsasabay. Siguro dahil pabata tayo ng pabata, yung mga hormones natin. So, one thing na dapat is communication. Huwag pabayaan na lumaki yung, kunwari, pag mag-aaway kayo, huwag pabayaan lumaki. Yung ganon. Kailangan may may time pa rin sa isa't isa kahit busy kayo sa kanya-kanya mga field of work. What is your message to your husband? Kasi kagabi magkasama lang kami sa birthday. Niloloko na kami ng mga tao. Baby na kayo, baby na. Baby na. Ibibigay ni Lord kung ano yung para sa atin. Basta andito lang ako as your wife, as your best friend, as your supporter, and I'll always be your wife, and I love you. Ate, thank you for sharing your love story. Yeah. And yun nga, finally, umabot na tayo sa mga misis na tayo. Oo nga. Naman ako, di ba? Ate, doon na tayo, pupunta na tayo sa pregnancy journey. Okay. So, ate, ang first question ko would be, is it okay if you share to us your miscarriage? Yung miscarriage ko, parang parang nag-spotting lang ako. And then, pero pala, ang weird ang feeling na masakit pala siya in a way na parang nung sinabi na wala na yung baby mo. Yes. Parang hindi nagsisync sa'yo, parang nakatulala ka lang. Tapos, eventually, biglang magsisync sa'yo, then may iyak ka. Yung nakatulala ako, tumutululuha ako, pero mental block ako. Yeah. Parang
na mental block ako. Parang Ganon. namatay yung pagkatao mo, hindi mo maintindihan. And then, medyo nahirapan pa ako nun kasi hindi pa ako agad na, ano tawag dito, na raspa. Kasi, mahirap ipilit dahil hindi pa siya todong... So, every week, I need to have blood test para to check kung hindi ko makalat. Kung di nalalason yung ano ko, katawan ko sa mahirap pilitin kasi mahirapan ako sa second baby ko pag pinilit. After 2 months, dun lang ako naraspa. Wow, ang tagal. Yeah. So, biro mo every week, kinukuhanan ako ng blood test. And then, nung niraspa ako, sabi, gusto niyo po ba iuwi? Kasi ano naman siya, 3 months. Sabi ko, pwede kasing i-donate mo or iuwi mo. Parang I decided na hindi ko na iuwi. Kasi when I saw it, nasa bottle siya. Hindi ko mamukaan na baby siya. Kasi para siyang laman loob na pa-form na kasi siya. Ayoko na i-ano yung burden. Feeling ko nga lalaki yun eh. I prayed for it na lang and then sabi ko, kasi pwede mong i-donate sa kanila at pag-aaralan nila what went wrong dun sa miscarriage. 2013 yun eh. December, ako nag-miscarriage. And 2014, nanganak ako. December. Ayun. So, sabi ko, parang nabuntis din ako right after. Hindi ko alam kung anong reason, di ba? Sana dalawa na sila. So, how was your first pregnancy experience, ate? Hindi ako pinahirapan ni Mandy. Wala akong morning sickness. Wow! Hindi ako nagmanas. Hindi niya ako pinahirapan sa labor. As in, talagang... Sobrang smooth. Sobrang smooth. Lalakad-lakad lang ako, tapos habang may naririnig ako may mga... Sabi ko, anong nangyayari po doon? Kasi inaantay kong mag-ano ko eh. Umano yung CM ko eh. Hindi po kasi siya nag-epidural. Ganon? Okay. Hindi naman, ganyan ba mangyayari sa akin? Ayun, sobrang hindi niya ako pinahirapan. I hope pag sa second pregnancy ko, ganun ulit. And then? Oo, pag kinakausap ko siya and muntik na akong masiis. And then, sabi ko, uy. Wag, baby. Oo, wag. Tapos yun, nakinig naman siya. Ready na for next, no, ate? Oo, kaya lang ang daming work. Kaya nga So, tapusin ko muna yung work. Ate, how do you balance your time with your baby, with your business, with your husband, with the other things that you're doing? Well, ngayon kasi, yung husband ko, busy naman siya. Office work siya, morning to evening. And then, my daughter, she wakes up 5:30 in the morning and hanggang 3 p.m. siya umuwi from school. Pero dadating yan sa bahay, 5 p.m. Kumbaga, kami lahat busy. So, kung maaga ako makakauwi, abutan ko siya. Kasi 8 p.m. natutulog na siya eh. So, I look forward yung mga weekends. Yan, Saturday o pag maaga ako nakakauwi. Yung weekends kasi, sometimes obligado akong i-ano siya sa papa niya. Yun, nag-ano kami. Yun nga lang, nakakamiss lang. Pag weekends, wala siya sa akin. Pag Sundays, I take time. Minsan naman kasi pag Sunday, may work din ako. Yung mga little moments na, kunwari, maaga ako nakakauwi at gising pa siya, tinitreasure ko yun. Oo. And yung mga pag walang pasok, long weekends, ganyan, mag-uusap na lang kami. So, yung mga looking forward ako sa mga ganon. So, ate, my next question, how do you maintain a healthy co-parenting relationship with Maddies? Kailangan i-maintain. Kailangan i-maintain kahit, kunwari, may hindi kayo pagkakaunawaan, you need to maintain. For her sake? For Mandy's sake, tignan mo naman si Mandy, happy baby. Kasi pwede mo naman isang tabi yan eh. Minsan magpalipas kayo ng hindi pagkakaunawaan, yung mga small matters, baka mamaya, hindi okay yung mood ng isa, hindi okay yung mood ko. But siguro I can say na ako yung isa sa pinakamahabang pasensya. Mahabang pasensya. Pwede rin sabihin na ako yung isa sa pinakamabait na ex. At saka, na 'di ba? Walang masasabi sa akin yung tatay ng anak ko. Walang masasabi sa akin si Patrick. Walang masasabi din sa akin, kasi I have a stepdaughter also. Wala din masasabi sa akin, mommy nung stepdaughter ko. So, yung galing mo mag-maintain ng healthy relationship. I thank you. Tsaka, I know my boundaries. I respect the father of my baby. I respect the people yung nakasurround sa akin. Lalo na yung ganun, pag stepdaughter ko, I respect
her mom. Pag nandito siya, hindi ako nakikialam kung ano. Yeah. But I'm close with Kirsten. And close din si Mandy and Kirsten. So, yung dynamic ng blended family namin. Yeah. Ganon. Ang healthy, nakakatuwa naman. Kasi mas magaan. Ang hirap nung toxic, nakaka-toxic. Yeah. Mas maganda, good vibes, good life. Diba? Yes. Oo, tsaka para hindi nakaka-wrinkles. Tingnan mo, sobrang bata ng itsura, Para hindi nakaka-wrinkles, no? Hindi tumatanda eh. Ate, what is the best thing about motherhood? Ngayong lumalaki na yung daughter ko, honestly, I miss sleeping with my daughter. Sometimes kasi hindi pwedeng katabi namin eh, dahil maaga siyang gumigising. Yeah. Iba yung kailangan ko rin mag-rest, kailangan din namin mag-rest mag-asawa. So, nakakamiss lang din yung moment na, kasi nung wala pa akong asawa, talagang kami ng anak ko magkatabi all throughout. Hindi ko naman sinasabing, huwag ka nang tumabi sa akin, asawa ko. Baka biglang But umalis ka I miss that moment nung bata pa siya. And now, she's 9 years old. So, sabi ko, iyon, yung kikis siya sa akin, yung, mama. Lumalaki na, oh my gosh, yung anak ko. Kala mo. Oo, 2 years i-enjoy old mo pa na lang. yan. I-enjoy mo na. grabe. Minsan ayaw magpaki sa akin. Tapos nagmamadali kasi kausap yung friends niyo sa school, sa telepono, yung ganon. So, another phase, you need to adapt. Nagki-keep up ako na kung ano yung interest ng daughter ko. Inaano ko, oh, what's that game? What's that game ba? Ano yung pinag-uusapan niyo? So, Nakikisali ka para. Nakikijive ako para, no ma'am, you want? I'll teach you. I'll teach you. Alam mo yung parang, kahit hindi ko gusto tong game na to, kahit hindi ko gusto tong game na to, gagawin ko. Sige. Para lang may bonding tayo, anak. Kasi kung ano yung bonding na nung maliit siya, hindi na pwede eh, di ba? So, I taught her to play Monopoly, Scrabble. Nagustuhan naman niya. So, isa rin yun sa bonding moment namin. Playtime. And nagustuhan din niya yung bingo. Ang cute! Ang bata pa. Sabi, wala, mga ano lang, laro-laro lang na. Gusto ko lang iparanas din sa kanya yung mga patintero para hindi puro gadgets. Yes. Diba, totoo. patintero, ano pa ba yung mga Chinese Kaya, garter? Jackstones. Jackstone, Mga diba? Yun. Yun. Nakakamiss, diba? Oo. Ate, what is your message to Mandy? Mandy, you know, Mama is always here for you. Mama loves you so much and Mama will support you everything you want in life. And I want the best for you. That's why I work hard para paglaki mo, may ipapasa ako sa yung business. I-maintain mo na lang, palalaguin mo na lang. Yun. Napakadambing business ni Mandy. Oh my gosh. Ate, what is your advice to our mothers, our viewers who are watching? Sa mga mothers and sa mga single mothers, don't lose hope. Just be happy always and be positive in life, not positive in some mga kung anumang virus. Sometimes you need to go out on your comfort zone. Kasi minsan meron kang madidiscover na skills or talent na sa sarili mo na, ay, kaya mo pala to. Kasi maganda rin yung meron tayong napuprove sa sarili natin. Kahit may mga anak na tayo, kailangan meron tayong outlet. Meron tayong or either business. Ako, I also hike. Kasi mababurn out kayo niyan eh. You need to do something o kaya mag-exercise kayo. Look for thing na magugustuhan nyo para maging outlet, para hindi kayo maburn out as a mom, lalo na yung mga housewife. And please do take care of yourself. Yes. I know we love our kids. We need to take care of them. But please do take care of yourself also. Mag-ayos kayo para mahalin niyo yung sarili niyo. Love yourself. Diba? Para maganda pa rin tayo. Gusto ko maganda yung mga itsura ng mga mommies eh. Oo, yung nag-aayos. Light, happy, ganyan. Yeah, light, happy, cheerful, ganon. So, kasi pag ano ka, cheerful ka, very positive ka, ang opportunities and blessings, grabe ang pumapasok. Pero kung lagi kang nakaganyan, True. tapos nakataas ang buhok mo, parang tas 2 araw ka nang di naliligo, parang paano papasok ang swerte sa'yo? Sabi na, ano ba yan? Nakasimangot? Tsaka, ang baho naman yan. Hindi na ako papasok dyan. Lalayo yung swerte sa'yo. Palapitin mo, paganda. Di ba?
Oh, meron pa nga nag-advise sa akin maglagay daw ng cheek tint dito. Oo, kahit nasa bahay ka lang kasi nag-aano daw ng vibe yun sa face. Para yung aura mo, nakaka-enhance ng good vibes and good opportunities. Wow. Oo. Lahat tayo magba-blush on na. Oo, yung mga Pati cheek lalaki. tint, yung mga lipstick. O, kahit cheek tint lang mo, tsaka lipstick ko. Kahit Sabihin ng nasa asawa mo, ano meron? Papaganda ako para sa'yo. Diba? Ganun lang. Kasi nung dalaga naman tayo, di ba, napapaganda tayo. Bakit ngayon hindi? Oo, diba? bakit Mas ngayong lalo. may asawa ka na, di ba? Ang dami-dami mga murang mga bilihin ngayon sa online shop. Oo, Online shopping, bili-bili na di lang ba? tayo. Oo, Mga outfit natin. mga TikTok shop, o di ba? May mga demo-demo pa sila. Ayun, basta be happy always, paganda kayo, be beautiful, anytime, anywhere. Yes. Ate, yan, bago tayo mag-end, meron lang tayong little game. Okay. So, tawag dito is picture memories. So, Sino kaya may yung papakita pictures? akong pictures, photos, and then i-share mo lang kung ano yung Okay. memory mo about Sige. that. Ayan. Saan ba tayo dito? Here. Ayan. Oh, okay. I can say that's the Mano Po Iconic gown. gown na yun. Iconic Yes. gown. Sinuot ko yan sa Mano Po 1, which is marami na parang mga gumagawa niyan sa Hollywood. But every time na may gumagawa niyan, laging nadadami yung pangalan ko sa Yeah. Twitter na, ginawa na yan ni Aramina, Yes. ganon. Original. So, ayan, may sample Ayan, si yan. Beyonce, Oo nga, and ginaya nila. Kim Kardashian. Oo. So, yung gown na yan, nasa akin pa yan. Wow, talaga. Oo, I Sana pala kept it. pinisuot ko sa'yo today. Joke lang. Sabi nga doon sa party kagabi kasi medyo Chinese ang ano. Dapat daw yan ang sinuot ko. Sabi ko, baka talbugan ko naman yung Isipin mo, may dumating si birthday. Ate Ara, di ba, nakaganyan. Lahat siguro ng tao. Mano po na pala Yan, yun. so si Maxi Cinco ang gumawa. Oh Maxi my gosh. Cinco. Oo. Maxi Cinco. Oo, Yan, gumawa our niyan. next photo. Okay, yan yung proposal sa akin ng asawa ko. Nakakala ko magre-register lang kami. Tapos, Ang cute. Ano po ba dapat i-register? Buti nga, wala na akong face shield dyan eh. Tinanggal ko na. Yes, actually, may nakita akong picture, may face shield. Oo, dun sa So, video, kasi pandemic yan Yes. eh. May Oo, face shield naalala pa. ko yun. Kaya di ba, sana ganyan ang itsura ko. Dapat naka-face shield ka. Kaso, hindi nakaganon. May face shield ako eh. Kaya, ganun ang itsura ko. Oh. Buti nga face shield eh. Kaso, kung nakamask ka pa. Oo Diba? nga. Pero okay naman yung photo. Oo. Okay naman. Ayan, Ano our na lang next yan. photo, ayan. Okay, nung ano na yan, reception. Oo. And that gown is made by Francis Libiran. And Oh, grabe rin, pati yung wedding yung coat gown niya, niya. yung coat, Francis Libiran. That was the day of your wedding. Yeah, June 30th. Oo. Oo. Ayun ate, ano lang naman siya, parang quick ano lang. Akala ko ng meron ka pa memories mo. papakita eh. Gusto mo pa? Ready pa naman Yung- ako sumagot. Ano to, yung mga wow, mga... Uy. Hindi, syempre doon na tayo. Maayos na po ang buhay natin ngayon. Huwag na natin guluhin. Thank you so much. Welcome. Ate Ara. Thank you so Yeah, much for thank you. sharing your story, Yeah. your journey as in. Yes, congrats din dito sa Behind the Scenes with Ina. Thank you, ate. Oo. At Aramina channel, I have a vlog also. Nandun po yung mga travels na ko and with my family and kung ano pa yung mga ganap ko sa life. And magandang araw sa Net25 every Saturday yan, 3 p.m. Jack and Jill sa Diamond Hills with Sue Ramirez and Jake Cuenca. Every Sundays, 6 p.m. sa TV5. At abangan nyo po ang Pajak Princesas, Mondays to Fridays before Eat Bulaga po Wow. yan. Abangan nyo rin po ang Alias Pogi 4. After so many years, nagbabalik po ang Alias Pogi 4 with Senator Bong Revilla. And kasama rin po ako doon. At yung mga dating cast from Alias Pogi 3. And yung Mayor Mamay movie. At saka yung Poon na tinatapos pa namin. Hindi ko alam kung kailan namin matatapos. Abangan nyo rin po yung All of Me. I-announce ko na lang po, All of Me, Aramina. Because soon I'll be celebrating my 30th anniversary and birthday concert. wow. Yan. Nood kami niyan, ate. Oo, yan. Manunod So, kami niyan. babalikan ko na ang aking singing kasi may nirelease akong single this
year. Ang sarap ate. Sobrang nababalikan mo talaga lahat ng mga nagagawa mo before. Yeah, No? kasi dali na ngayon eh. Ano mo na lang, upload mo na lang, iTunes, Spotify. Pero ate, hindi ka pa kontento sa 40 television, sa more than 60 movies. Hindi pa talaga. Ibilib ako dito. Grabe Hindi talaga. kasi natutuwa ako dahil sa mga producers that they still continue na kunin ako. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. Kaya hindi ko alam ang plan ni Lord kung magtatrabaho pa ako, magbubuntis ako. So, si Lord na bahala. Yes. Thank you. At wala naman akong tinatanggihan na trabaho. Basta kaya ko, go lang ng go. Ako, thank you ate. Thank you talaga Oo pumayag ka naman. na i-guess kita Oy, dito. As in grabe, talaga, no? Promise. Alas ba naman ang bayad mo sa akin, no? Ayan, sobrang diamonds, oh. Diba? Grabe mag-guest dito, may pa-insurance pa. Ha? Thank you. Thank you po, Carbonell Life Insurance. Carbonell. Shout out po, OJ Carbonell. Before we end, we would like to thank our following sponsors for making this show possible. Our food sponsors, Pete's and Deli Cafe, Jabroni's Pizza, maraming salamat. And syempre, Chef Patrick's Kitchen. Maraming salamat naman po sa napakasarap na food na binigay niyo sa amin. And syempre, thank you rin po sa aming jewelry, Radiant Lux Jewelry. Maraming salamat. Makeup and Hair by Chardy and Nails by Prime Nails. Maraming salamat. Ito, ang giveaway natin para sa ating mga guests. Prime Nails. Ate, this is for you. Siya, stick-on nails. Pwede mong gamitin. And ni Mandy. Oo, pwede mong thank pakabit you. sa posh nails. Oo, papakabit ko sa posh nails. Tama-tama. Pupunta ako sa posh nails ngayon. Ayan. Tapos, thank you, Cara Zapatos. For our production team, maraming salamat. AAA Digital and Studio Manila. This has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. To you and so I celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Celebrate you. Your courage drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day here.